Meron ng announcement nitong si Ombudsman Boying Remulla na by May magsasampa na malamang ng plunder cases against yung dalawang dati silang head respectively ng dalawang kapulungan ng ating Kongreso. Former Senate President Chis Escudero at saka si former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Unang-una pag-usapan natin yung timing na to, no? Kasi matagal na natin pinag-usapan yung konteksto na parang nagkakalimutan na, no? Bakit wala pang malalaking isda na nakakasuhan at nakukulong bukod kay Bong Revilla, no? Pero syempre, former senator. What do you think of the timing of this announcement and how significant is this in terms of, let's say, resurrecting or reviving this focus on the flood control scandal? Well, una ay matagal na kasi ang overdue batay mismo sa promisa ni Ombudsman Boying Remulla. Kung maalala mo, dapat before Christmas, di ba? Before Christmas pa yan. Ikalawa ay mukhang dahil nasa gitna na tayo ng impeachment na mangyayari this month, yung semi-mini trial na galit ang Vice President, but natin tinawag na mini semi-trial. Dahil mangyayari na yun this month, no, ay wine-weaponize na ng husto ng mga Duterte itong issue ng 120 million kumpara sa daang-daang bilyon na mga kaibigan at mga kamag-anak ng presidente. So tingin ko ay bahagi yan ng mga dahilan kung bakit medyo lumabas yung ganyang klaseng statement ni Ombudsman Boying Remulla. Bagaman, yung Office of the Ombudsman ay siyempre isang kanyan, isang constitutional body na naiiba sa executive. No? Kaya wala naman ako naisip pahiwatig na may relasyon yung Malacanang dyan sa Ombudsman. Ayun. Okay. Tapos ikatlo ay alam ko yung usapin kay Speaker Martin ay nirecommend yan last November ni Secretary Vince Dizon sa Ombudsman na sampahan na ng kaso si Speaker Martin, si Saldico at saka yung mga Board of Directors ng SunWest. Isang kanyan isang pakete. At kung maalala mo, kasama pa niya si Babe Singson nung nag-press con sila, nung in-announce nila yan, at meron silang mga kahon-kahon na ebidensya na isasubmit daw sa Ombudsman. Bagaman, inasahan natin na yung Ombudsman, ayon mismo sa kanyang sariling statement, ay kikilusan yan before Christmas. So, medyo long overdue na yan. Ang kaibahan lang, hindi ko lang alam kung paano yan haharapin ng Ombudsman. Yung kay Chis Escudero kasi ay merong state witness si Yusek Bernardo na siya mismo nagsabi na nakausap niya si Senate President Chis Escudero at sabi niya ay mismong nagpahiwatig na humingi sa kanya ng pabuya at ang sabi ni state witness Yusek Bernardo ay nagbigay siya dun sa tao ni Senate President Chis Escudero, si pangalan nun, first name nun, si Ngu, no? Isang dating envoy sa China at isang malaking negosyante, may-ari yata ng Cherry Mobile or something. Yeah. Basta madikit kay Chis daw. Yes. Tapos kasama yata nung nag-usap sila doon sa isang wine store diyan sa Global City, no? So merong malinaw na testigo. Ang hindi ko sigurado dito kay Speaker Martin Romualdez dahil yung testigo dati ay si Master Sergeant Gutesa. Pero hanggang ngayon ay parang hindi pa nagpapakita si Gutesa. No? Tapos ang isang testigo ay si Saldico na kasama dun sa sinadjust o pinropose na kasuhan ni Secretary Vince Dizon at Babe Singson. Ang problema, wala naman siyang affidavit at wala siya rito physically. Kaya hindi ko sure kung ano yung magiging batayan ni Boying Remulla
dito sa sinabi niyang kakasuhan si Speaker Martin Romualdez. Mm. Dahil so far, wala tayong nakikita. Katulad nung halimbawa ni Undersecretary Bernardo. Well, ang pinakaiba naman natin sa kanila, sila yung nandun sa Office of the Ombudsman, mas may resources sila, mas meron silang Okay. expertise, no? And Yes. noong last na, siguro a few months ago na nakausap natin itong si Ombudsman Remulla, noon pa naman niya sinasabi, meron silang mga teorya on how to nail Ferdinand Martin Romualdez. It just so happened na, yun nga, yung binabanggit niyo, Senator, no? Si Gutesa yung nag-akusa, tapos later on, itong si Zaldico, inasa na yung dalawa. So, dalawa lang yan eh. Either napakagaling magtago nitong si Martin Romualdez, di ba? Sobrang galing lang niya na itago yung kanyang mga baho o talagang wala siyang kinalaman. Pero syempre, tulad kung susundin natin yung lohika, pwede ba namang, nung pa natin pinag-uusapan to sa Edu, no? Paano ba nang makakalusot itong si Zaldico ng bilyong-bilyong ninakaw daw di umano na siya yung head ng Appropriations Committee? Na yung speaker, si Martin Romualdez, hindi niya alam ano yung tanga siya o kasabot siya or both. Pero nga, kailangan merong matibay na ebidensya para man-nail ito, no? Either sobrang galing yan eh, di ba? So yeah, pero ibig sabihin, do you think this, kung matuloy man itong pagkakasos na dalawang ito, do you think this is enough to somehow convince again the public that, hey, we mean business when it comes to the flood control scandal? Well, alam naman natin na mas malawak pa yung flood control scandal at saka iba pang usapin ng korupsyon na hindi lamang nakatali sa flood control scandal. Di ba? So, pero yan ay isang malaking move dahil mga big fish yan eh, kung sakali. Isang Senate President at isang dating Speaker. Di ba? So yung dati pa nating binabanata na bakit puro mga dilis lamang yung nakakasuhan at nakukulong. Kung sakali, merong big fish ngayon. Now, of course, ay kulang pa. No? Kulang pa. Alam ko ay may mga iba pang senador na na mas malinaw din yung kaso. At may nakausap ako, nagtataka siya, bakit hindi pa rin naisasama yon yung mga senador na yon? No? Dahil kung masasama si Senate President Chis Escudero, nagtataka siya bakit hindi masama pa yung iba na malinaw din daw yung ebidensya at yung mga state witness. Dahil para saan pa yung mga state witness? No? Bakit pa sila ginawang state witness na pwedeng immune from suit at immune para bawiin yung kanilang mga ninakaw kung yung kanilang testimony ay hindi naman pala magagamit? No? Dahil kitang-kita natin doon sa Blue Ribbon committee meeting sa Senado, yung mga testimony nila very graphic. No? Very graphic, magkano, saan dinala, no, etc. etc. At mukhang may corroboration. No? So, yun, tingin ko ay yes, pero tingin ko hindi pa rin talaga makukontento ang mamamayan kung may iwan lang sa ilang tao. Gaano man kalaki. Oo nga eh, Sen eh. Tsaka ang problema rito, gaano ba kalakas yung kaso? We understand, no? It's taking a while before the ombudsman could file a case. Baka dahil nga napakahirap hanapan ng talagang matinding ebidensya itong si Martin Romualdez at least, no? Pero paano kung maisampa, hindi ganun kalakas, tapos makalusot sa huli, di ba? Hindi ka pwede mag-file para lang you wanted to appease the public, hindi ba? Nga, pero may kausap nga ako. May kausap nga ako ng isang dating Senate President. Ang sabi nga niya sa akin ay kung humingi sila ng advice sa akin, sasabihin ko sa kanila na hindi ganun kadali yan. No, kinakailangan ng mas maayos, mas malaliman, mas malawakan na case build-up, lalong-lalo na yung mga sasampahan nila ng kaso ay mga hindi basta-basta. Kaya nilang i-hire yung pinakamalalaki at mga matitindi na mga law firms, no? Kaya nung sabi niya sa akin, nung sinabi na before Christmas daw ay makakasuhan at makukulong, ay medyo natawa siya ng konti. Dahil alam niya na itong mga big fish na ito ay hindi ganun kadaling kasuhan. Ang sabi naman niya ay hindi sila invincible. Hindi sila unreachable in terms of cases. Pero hindi rin ganun kadali na sampahan sila kaagad ng kaso
kung walang malinaw na ebidensya at mga testigo na magko-corroborate do sa ibang testigo.